Ang liham kasaysayan ngayong gabi ay nanggaling po sa post ng isang username na Dump Thready mula sa Threads. At ang sabi niya, Dr. Love, I'm broken. My younger brother left our house today because he can't stand our mom's constant nagging and public shaming. Mother is an OFW and she got home a week ago after years abroad. But in a span of 1 week that they're living under the same roof, my brother couldn't stand her already. She would always shout at him for no reason, calls him tanga or bobo in public. Brother would offer help, for example, cross the road, open her water bottle, etc. Instead of a thank you, she would say, "Kaya ko. Ginagawa mo akong imbalido." Brother is walking on eggshells. He couldn't sleep properly. He was treated like that since he was little, to the point that he asked us what he did as a child that made our mother so mad at him. But I guess he endured for so long that he can't live like that anymore. I understand that he will have to leave someday to be independent. But what hurts me is that he left to escape this toxic environment when family should have been his safe space. Mother should be his safe space. I raised that boy. I was the one changing his diaper when he was a baby, made his bottle, taught him to read and write, signed his report cards, went up to the stage with him on every awards and graduation. That's why it hurts. He was my child before I had my own kids. Seeing him in pain leaves me also in pain. At galing nga po ito sa post ng username na Dump Thready mula sa Threads. Hirap pala yung biglaan ka mag-i-English na ganun, nang binabasa. Pero mas mahirap yung pinagdaraanan nitong kapatid ni Dump Thready. Yan yung mahirap, kung saan nga ba nanggagaling ang hugot ni Mother Dear. Bakit nga ba ganun tratuhin itong isa niyang nakababatang kapatid? Biruin nyo, medyo malayo siguro ang naging agwat nitong magkapatid. Parang kami nung panganay at nung pangalawa kong ate, malayo-layo eh. Kasi halos 10 years old. Totoo pala na binubuhat-buhat na nila ako noon, being the bunso. At merong mga pagkakataon na talagang parang pinagpa-practicean ka, na parang ikaw yung baby ng pamilya. Ganito siguro yung nararamdaman nga nitong si Dump Freddy, na makita niya na yung kanyang kapatid na parang niya na ring pinagpracticean bilang magiging anak bago pa siya nagkaroon ng sarili niya rin namang mga anak. Inalagaan. Inaruga. Pero yung mismong pinanggalingan na sinanay ay parang ang bigat ng loob. Pero alam nyo, mahirap mang sagutin itong bagay na ganito, no? Sadya ho talaga na merong mga tao na siguro katulad nitong nanay ni Dump Freddy na masungit sa pananalita. Parang irritable palagi. Yan ang style. Pero sa likod ng bawat pagsusungit, sa likod ng parang pagkairita, ay nandun naman yung concern at yung pagmamahal. Kasi hindi ako maniniwala na likas na masamang tao
Ayan ang nanay ninyo. The mere fact na kayo ay binuhay, nabigyan ng maayos na na kinabukasan, nga lang doon sa pagtrato, lalo na doon sa nakababatang kapatid mo, nandun ang question. Maganda nga siguro na once and for all, may edad na rin si nanay. Kausapin, ano po ba ang pinaguhugutan nyo nito? Ito bang kapatid ko ay may kasalanan nung bata pa kami? Or kung wala naman, nahirapan ba kayo nung siya ay ipanganak? Nag 50-50 ba kayo? Di ba't ganyan naman din ang mga nanay talagang 50-50? O ang kalagayan kapag ka nanganganak ang bawat ina? O may komplikasyon ba noon na ikinatakot nyo na nangyari? Di ba? Maganda na once and for all malaman natin para at least kailangan kasi i-acknowledge muna natin yung katotohanan na dapat ho nating masagot na yan kasi nasasaktan na yung kapatid ko. Umalis na nga siya eh. Ayan di ba? Sinabi nga, dapat ang safe space ng bawat miyembro ng pamilya ay yung pamilya, yung tahanan na kinabibilangan niya. Hindi pwedeng doon na nga yung safe space mo, maayos mong pinakikitunguhan ang pamilya ninyo, pero yung mismong tahanan na kinabibilangan mo, ayun pa, yung parang nagtataboy sa'yo. Saan pa? Yung safe space na hahanapin mo. Sa tabi ng mga durugista? Sa tabi ng mga holdapper? O sa tabi ng hindi mabuting barkada? Doon ba ang gustong mapuntahan nitong anak mo bilang isang ina? Kailangan din maipaunawa kay nanay kung saan ba galing yung hugot niya. Meron bang naging problema sa relationship nila ng inyong tatay noon nang lumabas itong si ang kapatid mong nakababata? Ikaw na, you initiate yung conversation na ganyan with your mother, Dom Freddy. Magandang yan minsan ang pag-usapan ninyo ng seryoso. Para matulungan din at malaman din, nagmumukhang biktima na nga kasi yung kapatid mo ng pang-aabuso. Ng pang-aabuso ng sariling ina na siguro sa kanya, natural lang naman yan. Hindi talaga kita gusto. Ano ba? Dahil ba, alam nyo, masakit yun kung dahil sa itsura, hindi ka gusto ng sarili mo magulang o itiyataboy ka. Pero ako naniniwala talaga na merong mas malalim pang hugot na kapag sinabi lang ni nanay, mas maintindihan natin kung ba't ganyan ang kanyang trato. Pero doon sa pag-amin niyang yun, doon din manggagaling yung healing. Okay? Yung paggaling nitong si nanay, yung acceptance kasi, yan naman lagi ang susi. Yung pagtanggap doon sa nakaraan para sa mas maayos na kinabukasan at para lalo ngang magkaunawaan itong lagi na lang nag-uumpugan at hindi na magkasundo. Biruin nyo, aalalayan ka na nga sa pag-cross, sa pagtawid, aalalayan ka na sa pagbukas ng water bottle mo, sasabihan mo pa yung anak mo ng kaya ko, ginagawa mo kung imbalido. Yan, yung mga ganyan, teka lang. Hindi naman yata tama yan. O kaya in public, sasabihan mo yung sariling anak mo, dugot laman mo ng tanga or bobo. Aba, kanino bang anak yan? Yan ang sabi ng iba. Diba? Kanino bang anak yan? Ay, anak ko. Aba, may pinagmanahan. Diba? Pagka nakatsyempo ka ng pilosopo, tanga rin at bobo yung nanay. Maati mo ba yun? Okay. Kaya sana yan ang trabahuhin sa mga susunod, Dom Freddy. At sa mga anak din na nakararanas dahil alam nyo, ang mga magulang natin ay hindi perpekto. Pero kapag sila naman ay laging nandyan, maganda rin na kinakausap natin ng malaliman ang ating mga magulang dahil may mga bagay na kaya nga tayo pinag-aral di ba, ng ating mga magulang. Kaya gusto nila na tayo ay maging mas matalino. Ayan. Para sa future, matulungan din natin sila. Lalo na kapag medyo kinakapos din ang kanilang pag-unawa sa mga bagay-bagay. Okay.